Bagong low pressure area na binabantayan, hit ng tsansang maging isang malakas na bagyo. Pero potentially, maaaring mas lumapit sa kalupaan ng bansa. Mga pag-ulan na iiral sa hilagang bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ng salubungan ng init at lamig, gaya na lamang ng frontal system o shear line na tinatawag, ay magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng extreme Luzon, lalo na sa may bandang silangang bahagi nito. Nalalami naman sa magbubunsod din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa kalurong bahagi ng Visayas at Mindanao, at kabilang na sa South Luzon at Metro Manila, magiging kantamtaman na maging medyo alinsangan tayo. Kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 12, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:32 na o 33 na ng maga. Nakataas ang thunderstorm advisory muli dito sa bahagi nga po ng Aurora region. Well, asahan na po natin yan dahil madalas ang shear line ng frontal system na magdudulot po ng mga ilang kalatang pag-ulan yan. Lalo na sa maghapon. Damay na rin ang bahagi nga ng Isabela, yan, mula sa Burgos, Kabayan, Cabanatuan, yan, hanggang Cordon. Expected po yan, taon-taon naman nangyayari yan. At mula dito sa may bandang San Miguel, sa Rojas, San Agustin, yan, Quezon, Ramon, halos buong Northern Luzon, mula sa may bandang Isabela, pababa na yan ng Baler, Aurora, pati ng Quezon Province, ay makakaranas po. So, damay mula sa Aurora, Baleo, Kasiguran, Dilasang, Dingalan, hanggang San Luis. So, posible rin na magpang-abot ng ilang trough dito sa Metro Manila, pero isolated na mangyayari po yan. So, unexpected po ang pag-iingat ng mga pagkulog at paglindat at makikita natin sa lightning detection system kasalukuyang nagkakaroon ng mga localized thunderstorms ngayong 11:30 AM na umabot sa 40 to 45 lightning strikes ayon dito sa aking lightning detection system. Typically, dito sa may bandang dulo ng Cagayan Valley, dyan sa dulo ng Santa Ana, Cagayan. Ilang bahagi din ng Isabela at Aurora region, so magdala po ng pananggalang at ingat sa biglaang pagbaha just in case na nagkaroon ng heavy rain showers. Dito naman sa may bandang Kanluran, expected din ang mga isolated rain showers dahil most of gloomy tayo dyan. At halos maghapon dahil nga po sa salubungan ng init at lamig na nabubuo na tinatawag nga po na shear line, na tinatawag yun ni Pag-asa. Ibang term naman ay frontal system. Isa lamang po ang ibig sabihin nyo na as long as may nagsasalubong o nagtutulakan na init at lamig, yung pagitan po no, nagdudulot po yan ng mga pag-ulan na may kasabay na pagkulog at pagkidlat. Dito naman sa Metro Manila, base sa ating Doppler radio imagery, mga mabababa pa lamang na water vapor nakikita natin dito. Maliban lamang sa may bandang Silangan hanggang sa may bandang Polillo Islands at Camarines Norte. So anytime gaya kahapon ay makakananas pa rin tayo ng mga isolated rain showers sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ha. Gaya yan kahapon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin. Halos stationary gaya lamang kahapon ang magiging weather systems natin. So, diretso agad tayo sa aking weather station reading mula sa lowest temperature na naitala na aking weather station kaninang 5:46 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Nasa 34.1 degrees Celsius naman ang pinakamataas na air temperature namin sa Caloocan at 2:12 PM kahapon ito ng hapon. Ibig sabihin, mataas ang aming heat index na nasa 48 degrees Celsius, ang highest na init pandaman namin. Pero kung tatabi natin sa PH streams in past 24 hours, nangunguna naman ang Dipolog area na may 36.1 degrees Celsius na napakataas na init dyan. So, huwag masyadong magpapabilad sa tinding sikat ng araw dahil iba't ibang panig ng South Luzon at Visayas at Mindanao, makakaranas pa tayo ng maaraw at malinsang panahon. May mga panaka-naka lamang na magiging maulap at bigla ang sulpot ng mga ilang light to moderate showers. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary lamang sa kanila naglalaro sa 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature na naitala sa kanila since kahapon. Sa Iloilo naman, ang Baler, dyan sa Aurora, ay nakapagtala sila ng 166 mm na total rainfall.
which is kahapon ay umabot yung kaulapan niya dito sa amin sa bandang Caloocan at Valenzuela. Kaya nagkaroon ng mga ilang kalat-katapang ulan sa iba't ibang panig ng dito sa amin sa Caloocan, pero mahina lamang sa amin. Pero malamang malakas sa may bandang Valenzuela, Bulacan, at dito naman sa may bandang Quezon City. Papunta na yan ng Marikina hanggang Tanay Rizal, all the way hanggang dyan na sa may bandang Quezon Province. Nakaranas ng pag-ulan since kahapon. 166 mm po may tala, pero sa amin sa Caloocan, mahina lamang at 2.1 mm lamang. So in the past 7 days, nakaka 56.4 mm lamang ang total rainfall namin sa Caloocan. So wala pang 100 o 84 mm ang total na naging ulan namin dito sa amin sa Caloocan ngayong October. So hindi pa siya umaabot sa October average na 171 mm mahigit. Sa atin namang outside humidity, katamtaman pa rin, 75% ang outside humidity, bumaba ng 3% since last hour. Nasa 1,009 hectopascals po at mabagal na bumababa ito since last hour yung ating atmospheric pressure. Meaning anytime magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms dahil alanganin sa katamtaman ang ating atmospheric pressure at outside humidity. At dahil sa mataas ang ating temperatura outside at 32.4 degrees Celsius, expected din na magiging humid po ang ating temperatura sa Metro Manila. So, wag masyadong magpapawis, medyo pahirapan magpatuyo ng pawis niya. At sa ating namang high tide and low tide status, so far ay pa-low tide tayo, may 2 hours to 2 minutes pa to minimum low tide o 1:34 PM. So, medyo layo-layo po muna kayo sa mga pampang. At kung sisilipin naman natin, hopefully, walang nakataas na gale warning. Ayan, mula sa wave height ay nakataas po ang alon dyan sa may extreme Northern Luzon. Gaya ng ating sinabi, asahan po habang dumadaloy po ang northeasterly surface wind flow niya sa itaas sa may bandang Taiwan, asahan na medyo maalon po dyan, umaabot ng 1.25 meters ang taas. So sa mga malilit nating mga mangingisda sa may bandang Batanes Group of Islands, Apariman yan, Mapailucos Norte sa Baybayin, pag-isa Baybayin ng Santa Ana, hanggang sa may bandang Silangan ng Cagayan Valley, medyo iwas muna at wag po muna malaot. Medyo delikado po ang alon dyan. Makikita po sa animation satellite imagery nito, wala din sa data feed ng mean sea level streamline. Mula sa data feed ng Pag-asa, makikita po na medyo mataas ang pag-alon. Medyo roughy ang karagatan dyan. Pero sa nalalabi naman ng bansa, kung makikita naman natin, ay okay naman at wala naman ang pagtaas dito. Para ma-double check natin, pwede nyo makita sa pinaka-local weather advisory natin sa Pilipinas. Ito yung mga report natin mula kay Pag-asa at sa aking at sa data feed ng graphical satellite analysis ni Mike Padua. Dito nyo makikita yan. Para yan sa mga local analysis natin dyan. So makikita ninyo dito yung data feed na galing mismo kay Pag-asa ang mga data. At makikita po dito kung mataas ba ang pag-alon, meron ba tayong mataas ang coastal water condition. Sa mga gustong malaman, ang pinaka-official mula sa data feed ni Pag-asa. At makikita yung weather conditions, kung ano yung ina-update ni Pag-asa ay nakaka-capture po dito. Lumalabas din dito sa ating webpage. So, hindi po tayo nag-miss. Sa gustong malaman ang mga official weather. Bagay sa complete detail for tropical cyclone kung gusto malaman at local-based na tropical cyclone prediction mula naman kay Pag-asa. Naka-record pa nga dyan yung total na bagyo na dumaan sa atin sa Pilipinas. Lahat ng mga dumaan kay Pag-asa na mga bagyo from their official ay lumalabas po dito. Yan, oh. Mula yan kay bagyong Agon. Ayan, oh. Yung unang bagyo, si Ewinyar, hanggang kay huling bagyong Julian na si Kraton. So kung gusto niyo malaman ng official data sa aking website mula kay Pag-asa, makikita niyo yan dito sa section ng weather advisories para sa Pilipinas yan. So at least kompleto tayo para sa mga Pinoy natin na gustong malaman yung pinaka-official data and the same time mula naman sa analysis natin mula sa PIMO weather page. So again, ang extreme Northern Luzon, malinaw naman po na naka-indicate na mataas ang o moderate yung hangin dito at medyo maalon yung wave height na 1.2 to 2.5 meters. So malinaw po yung ating analysis na medyo roughy po ang karagatan dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Nating binanggit, so medyo restrain po muna sa ating mga maliliit na mangingisda dahil medyo delikado po. Pero the rest ng bansa, okay naman, hindi naman nakataas ang pag-alon dyan.
So, yung ating high tide, low tide status ay doon sa mga nasa baba, medyo layo kayo, and the same time ay ingat na lamang din, lalo na sa may bandang northwestern Luzon. Pero the rest ng katimugan ng bansa, okay naman. At medyo lumayo lang kayo sa Pampanga dahil low tide po tayo mga folks. Air quality natin, hindi maganda. Moderate po ating air concentration at 71 index. Magmask po tayo sa mga sensitibong mga bagay, lalo na sa magra-rush hour. Well, actually, hindi na rush hour dahil Sabado nga po pala. So, okay lamang. Pero magmask po tayo dahil nasa moderate pong ating air concentration. Maaaring hindi ito mula kay Taal, pero mga nakarang araw kasi is sunod-sunod na phreatic explosion. Hindi naman nakataas yung thermal modis, kaya silipin natin yung status ni Taal Volcano. At mula dito sa latest data ay mayroon pa rin isang phreatic eruption event daw. 2 minutes po ang itinagal. So madalas pong nagpe-phreatic eruption itong si Taal ha. Isang volcanic earthquake pong naitala at 2,256 tons a day po ang huling record sa kanya. So sa mga kabatang natin, ingat po just in case. At sa status naman ni Canlaon para sa latest na datos niya, in past 24 hours may na-record na 12 volcanic earthquakes daw. Nasa 3,646 tons po ang na-record niya SO2 emission since kahapon po ito. So, nanatiling na mawaga ang bulkan at may mga pagyanig sa paligid ni Canlaon. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan. So far, ay nitong si Taal Volcano lamang ang medyo aggressive na nagsunod-sunod na nabubuga ito ng phreatic eruption. Wala lamang nakataas na thermal anomaly so far, base na rin sa data feed ni Modis. Ayan. Typically, mga usok lamang, dulot lamang ng phreatic eruption. Ayan, no? Mga nakarang araw, ayan, no, kita yung itim na yan yung asupre niya o SO2 na ini-emit niya. Yan. Yung mga grayish niya yan, yun yung mga plumes. Yan, typically mga plumes. At yung white na yan, sa gitna, yan yung pinaka-crater niya. Yan. Sabihin, tumataas po yung temperatura kapag nagwa-white yung kulay ng paligid ni Taal. Medyo tumataas yung temperatura. Ito naman, medyo white plume din kahapon. Ayun. So, dulot ito ng phreatic explosion. Nung nakaraan, medyo matagal-tagal yung i-release niya. Tapos ito naman, medyo smoky ang inilalabas niya. Malakas yung pagbuga niya ng plumes. And then, noong October 10, nagkaroon ng phreatic. Ito naman ay noong 11, so far hindi naman. At nagkaroon ng medyo short phreatic eruption. Ayan o, yung itim na yan. So, nagkaroon ng record si Taal, and the rest, wala naman tayong report. Si Bulusan, inalis ko na po dahil inalis na rin sa listahan ng Modis, si Bulusan. Malamang kinonsida na nila yan as a stratovolcano o patay na bulkan na siguro, kaya hindi na nila isinama sa monitoring. At dahil po sa nangyari mula kahapon na solar activity at napakalakas na geomagnetic storm, nagloko yung data ng satellite ayun, no? Yan ang resulta po kapag matindi yung impact sa mga satellites sa outer space, nahihirapan makapag-drag ng data. Ang resulta tuloy, tingnan mo, nagloko, hindi natin tuloy maintindihan kung ano ito. Kulang-kulang tuloy yung lumalabas na data. Kay Mayon, kung sisilipin natin, okay naman, stable. Ipinatubo, stable din. So, nataon siguro nung kunan ng record ng satellite ng Modis, ang mga bulkan, nagkaroon siya ng siguro low drag, at nag-interrupt yung pag-transmit niya ng data. So, yun po ang resulta kapag may mga space weather o solar activity. Nagkakaroon ng problema sa mga satellite reception. Samantala sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at minasang lulubog ito mamayang 5:37 PM naman. Ang ating 66% illuminated na waxing gibbous ay sisikat naman ito ngayong 1 PM, 1:41 PM to be exact, at lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 1:17 AM. So, bandang hapon pa po siya mag-moonrise. So, negative 25 degrees pa yung elevation niya. Mamayang hapon pa mag-moonrise. At sa local weather outlook natin para ngayong weekend, ngayong Sabado, ngayong bukas na linggo, kaya kahapon magiging maulap ang ating panahon at patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms. Ganon din bukas ng linggo. So, laging magbaon ng payong
Dahil anytime magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat. So ingat po mga folks. 100% ang chance na pag-ulan ngayon. Bukas daw linggo, 60 to 61% lang daw ang chance ng pag-ulan. Sa lowest temperature expected, 31 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula dito sa ating dynamic satellite image. Ay makikita po ang mga kaulapan nito na may dalang mga pagkulog at pagkilat at mga pag-ulan dito, lalo na sa may bandang Santa Ana, Cagayan, and the rest ng baybayin ng Bagao, Tugigaraw, Ilagan, hanggang Palanan, Isabela po. Damay na rin nalimpat din ang kasiguran Aurora na nakataas ang local thunderstorm advisory ngayon dyan, kabilang na ang Baler Aurora, pababa na yan dito sa may bandang Polillo Island, kasama na rin ang General Nakar. So, mataas ba ang heavy rain potential natin? Kung titingnan natin dito sa satellite imagery, nakataas po sa may bandang Santa Ana, Cagayan hanggang Isabela po. Mostly light to moderate showers dito sa bahagi ng Baler, pababa na yan ang bandang General Nakar at maaaring umabot ang ilang light rain showers sa dulo ng hilagang parte ng Camarines Norte. The rest naman ng Nodo Luzon, kabilang na ang Batanes at Babuyan Islands, nakakaranas ngayon sila ng mga ilang kalat-kalat na moderate and heavy rain showers. Ingat po. At mula naman din sa may bandang Apari at Pagudpod sa Ilocos Norte, magiging maulap din po at nakakaranas din sila ng mga ilang light to moderate showers. Pagbabasa natin ng Himawari 8 satellite imagery ay halos wala naman masyadong mga pag-ulan dyan sa may bahaging ng Pagudpod at Apari, pero potentially may chance na tayong magkaroon ng mga light to moderate showers base na rin sa water vapor surface na nakikita natin dito. So, hindi masyado kita sa Himawari, kaya dalawa ating ginagamit. Gamit ang ating satellite imagery ng Himawari, gamit ang heavy rain potential infrared. So, mas kita po kasi dito kung alin ang portion na nag-heavy rain ang buhos at yung mga light to moderate. Base na rin sa mga puting ulap na ito. Typically, light to moderate showers, ilang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte, hanggang din sa may bandang Bigan. And the rest naman ng kanluran ng Nolo Luzon, mula Candong hanggang San Fernando, La Union, Benguet, hanggang dito sa may bandang Dagupan, Pangasinan at Zambales, kasalukuyan munang maaraw at malinsangan kayo dyan. Isolated lang din ang mga pag-ulan, lalo na ngayong hapon ang iiral dyan, and the rest ng Central Luzon, pababa na yan ang bandang Angeles, Pampanga, at areas ng Cabanatuan, and the rest ng Bulacan areas, mula San Miguel, Baliwag, hanggang dyan sa may bandang San Ildefonso, at dyan sa San Jose del Monte. Papasok na yan ang Metro Manila na kasalukuyan, gloomy tayo, maulap, pero kasalukuyang hindi tayo nakikitaan dito ng makakapal na kulapan. Pero expected ang isolated rain showers ngayong hapon na anytime po yan dahil significantly once na bumigat na po yung kaulapan o yung magiging ulap dito, magko-concentrate na yan sa buong bahagi nito ng silangan ng Luzon, maaaring umabot na yan sa Metro Manila. Anong magiging basis natin dyan? Pagbabasa natin yung water vapor surface, mula sa data feed ng CIMMS ng NOAA, ay nakikita po na hindi masyadong makakapalan sa ngayon ang kaulapan dito sa Metro Manila at may mataas na water vapor. Maliban lamang sa may bandang Batangas at Mindoro, ilang bahagi ng Bicol region, yan, hanggang sa may bandang Marinduque, mataas pong water vapor dyan. So anytime, pwede pong bumuhos yan, magkakaroon ng mga ilang light to moderate showers. At kitang-kita naman sa ating satellite imagery, nagkakaroon na ng kumpul na kaulapan sa may bandang Marinduque. So generally, halos katamtaman ang lagay ng panahon dito kasama ang Metro Manila at kalurang bahagi ng Nolo Luzon. Ganon din sa bahagi ng Mimaropa, pero anytime nga ay magkakaroon ng mga ilang light to moderate showers maya-maya dito sa bandang Palawan po. Maya-maya po yan or within 2 to 3 hours po. Base na rin dito sa kumpul na kaulapan nito na kumikilos pakanluran. Nagdadala po yan ng significant na mga ilang light to moderate or some heavy rain showers pag nagpang-abot. At mula naman sa bahagi ng Bicol region ay katamtaman din na magiging lagay ng panahon natin dyan. Mula sa bandang Naga, pababa na ng Sorsogon, Catanduanes area, na kasalukuyan pong maaraw at medyo maalisangan muna. Isolated rain showers din ang nakikitaan natin ng mga pag-ulan dyan, na may ilang pagkilat at pagulog sa hapon o sa gabi. Ganon din sa ilang parte ng silangan ng Visayas at Central Visayas area. Katantaman lang din ang lagay ng panahon natin at wala tayong nakikita na heavy rain potential mula sa Central Visayas, pero pagdating doon sa may bandang Kanluran, bahagi ng Cebu,
Bohol hanggang Negros region, nagiging maulap na po at expectedly may mga ilang light rain showers tayong nakikitaan dito sa bahagi ng Kabangkalan, yan, Negros Occidental at Oriental na rin mula Dumaguete hanggang Tanjay City. At dito naman sa bandang Iloilo, maulap din hanggang Bacolod. So expected ang mga kalat-kalat na isolated rain showers, kita rin dito sa heavy rain potential. Bagwat hindi umaabot ang heavy rain potential, karamihan sa may baybayin nito ng kanluran ng Zamboanga Peninsula. Kasahan din ang mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers mula sa may bandang Zamboanga Peninsula na sa may west portion sa Mindanao mula Siocon, pababa ng Zamboanga City. Ingat po sa potensyal na pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa, kabilang ng isla ng Bisilan at Hulusulu. Pero the rest ng Mindanao, mula sa may bandang Davao Region, kasama na ang Maguindanao, siyempre sakop ang Cotabato and the rest ng southern area, ay fairly weather tayo dyan, pero maaraw at balisangan po tayo dyan. Isolated rain showers naman din at according sa forecast, naglalaro sa 33 to 48% chance na uulanin kayo dyan anytime maghapon o sa gabi. Katamtaman din nalagay na panahon sa bahagi nito ng Lanao del Norte hanggang Lanao del Sur and the rest ng bandang northern part ng Mindanao kasama na ang Cagayan de Oro, Ginuog hanggang Butuan. Magiging maulan din ang parte ng north eastern part ng Surigao del Norte. Kasama na ang parte nito ng Tandag hanggang Kagwat, pababa na ng Surigao del Sur. Ingat po sa mga potentially na pag-ulan. Heavy rain potential ay typically cluster po na heavy rain potential sa ibandang Tandag sa Surigao del Sur. Kasama na ang hinatuan. Ingat po. Hindi naman maaaring tumatagal ng heavy rain showers. Bigla rin itong hihina. Pero expected ang mga kalat-kat na pag-ulan. Kabilang na ang Dinagat Island at Siargao. Ingat po sa potential na pag-ulan. At wala din sa bisilangan ng Mindanao mula hinatuan pababa ng Davao de Oro, asahan po magiging mostly cloudy, overcast, and gloomy po tayo dyan. So expected na mga isolated rain showers and localized thunderstorms nitong maghapon. Damay na rin ang bahagi ng Davao region. Nakikita po natin dito. Mula dito sa may bandang Davao City and the rest ng Davao Oriental at Occidental ay katamtaman pero maulap ang magiging papuwid natin dyan. Asahan po ang humid na panahon pero hindi mawawala ang forecast na mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon o sa gabi. So, medyo prepare pa rin tayo ng mga pananggalang, lalo na sa mga bumibiyahe ngayong araw. Dahil medyo gloomy po tayo at medyo may mga cluster po ng kulapan dito sa ibang parte ng Mindanao. Pero the rest ay katamtaman ang lagay ng panahon. Mas madalas lamang na magiging maulap at magdudulot po ng may ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na dito sa bahagi nga po ng northeastern Luzon area. Yan. Yung ridge po kasi ng shear line, kung titingnan natin ng direkta, ayan po yung pinaka-shear line niya. Medyo nagtatabas na sa ito sa pagitan ng Taiwan Gulf. Yan. Yung linya na yan. Yan yung salubungan pa. Nandyan nagdudulot po ng frontal system na nagdudulot po o resulta ng pagbubuo dito ng cluster ng kulapan na magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog. So, kitang-kita naman po. Expected po ang mga pag-ulan na may mga moderate and some heavy rain showers. Kitang-kita po yun sa satellite imagery. Tapos, meron pa tayong binabantayan dito na low pressure area which is i-discuss natin sa susunod na pahina. Dito naman sa ating tropical cyclone sector o computer-generated tropical cyclone sector natin ginagamit. Makikita po, as of 11:45 a.m., may bago tayong low pressure after alisin itong si dating bagyong si 21W na tumatagal siyang tumambay sa may silangan ng Japan mula kahapon. Kanina lamang ito inalis ng tuluyan sa aking TC sector. Pumalit naman ang bagong low pressure area na si 91W. And as of 11:45 a.m. ay so far nasa 1,008 hectopascals ang central air pressure nito. So makikita dito medyo maliit pa ang chance na maging isang malakas na bagyo ito o aktibong low pressure area. Bagamat nakataas as low pressure, ay nasa maximum sustained wind ito na 37 km per hour at bugsong umabot ng 46 km per hour. So, nasa high category of low pressure area na siya. Yan. Kaya kulay red yung circle niya. Most of weather monitoring, makikita ninyo dyan yung kulay ng kung ano ang low category o high-low category, which is ibig sabihin lamang malapit na siyang mag-tropical depression base dito sa category level niya. Pero nanatiling low pressure area pa rin siya. At kumikilos ito pa northward daw sa bilis o westward
So, halos northwestward sa bilis na 18 km/h. So, kung northwestward ang magiging kilos, maaaring paganyan ang magiging kilos niya. Yan. Base sa aking huling measurement, namata nito sa layong 514 km east-northeast ng Pandan dito sa may bandang Catanduanes Island. Yan ang naging reference point ko, yung Pandan. So, ang layo niya is 514 km east-northeast ng Pandan. At kumikilos nga ito pa west-northwest daw o pa northwestward daw sa bilis na 18 km/h. So, magiging malakas na bagyo pa ito. Sa ngayon ay hindi pa. Maliit pa ang chance niya dahil medyo hilaw yung kanyang low-level convection. Binalita ko na at pinaliwanag ko na rin yan sa aking Facebook page. At makikita natin dito is yung kanyang low level, medyo hilaw pa. Bagamat meron na siyang quarterly na bahagyang circulation. Yung upward low convection niya, hindi pa masyado disorganized. Pero ngayon, medyo slightly meron siyang organized low level convection kahit papano. Pero medyo hilaw pa kasi siya. So, ang magiging potential na lamang ito kung lalakas, magdudulot na lamang, bunsod na rin siguro ng rapid intensification, just in case po. Dahil yung dagat kasi dito, medyo mainit-init po ng bahagya. Lalaro sa 27 degrees Celsius to 28 degrees Celsius po, yung sea surface temperature dyan. So, maaaring lumakas yan bigla, magkaroon ng rapid intensification. Sa ngayon, hindi pa at mababaw pa yung potential niya. So, since mataas yung kanyang low convection o yung low level development niya, kaya nakakulay red siya, ay patuloy natin itong babantayan. Dahil potentially, maaari pa itong mas lumakas pa. Magdedepende na lamang ito sa init ng dagat na dadaanan niya dito. So, posibleng magkaroon pa ng rapid intensification yan, biglaan. Kaya hindi natin pwedeng maliitin yan. Tingnan natin. Dahil mayroong recent team, may mga bagyo po na kung saan nandito na yan sa may silangan ng bandang Bicol region, biglaan nagiging malakas ito na bagyo minsan. Meron tayong natatandaan na may bagyo pong ganun, biglang lumakas. From low pressure, biglang naging severe tropical storm kagad sa loob lamang ng 12-hour period. Tapos biglang naging typhoon category agad within 48 hours. Hindi pa nakalipas ang mahigit 48-hour period, naging typhoon category na kaagad. So, wag muna nating aalisin yung pagbabantay dito kay 91W. Sa ngayon, base sa current status niya, maliit pa ang chance niya maging isang malakas na bagyo. Pero ayon na rin sa kanyang wind speed and wind gust, may posibilidad pa rin na umabot yan sa tropical depression according dito. So, tingnan natin, babantayin natin yan mga folks. Sa mga susunod na araw ba, maka-apekto yan? Well, tingnan natin kung may lumabas na po na mga initial tropical cyclone ensemble para kay 91W. Sa ngayon, napakahilaw pa at insignificant pa yung magiging initial forecast niya sa ngayon. Pero kung titingnan naman natin sa ating tropical cyclone forecast assessment monitoring, tingnan natin kung may makikitaan na magkakaroon siya ng intensification just in case within 24 or next 24 hours. Kasi dito sa ating West Pacific Basin, nanatiling 30% yung kanyang anomaly of development. So, yung posibleng niyang maging malakas na bagyo ay nasa 30% chance pa lamang. Until the next 24 hours, nanatiling naglalaro sa 60%, 30 to 60% chance. So, maliit pa talaga ang chance niya sa ngayon ayon sa current information niya. Wala naman sa kanyang global spectral model, wala tayong nakikita dito na development ayon kay Japan Meteorological Agency. Wala, oh. So, wala tayong mako-conclude muna rito sa ngayon dahil malayo pa sa lumalabas mga computer models ng global spectral model. Kung pagbase naman natin yung wind shear niya kung favorable, napaka-favorable naman. So, may chance na magkaroon ito ng convectivity o paglakas just in case. Depende nga po yan sa temperatura sa dagat. Ayun siya, nasa moderate vorticity siya. So, tingnan natin mga folks. At base naman sa mga computer models ng iba't ibang international agencies, gaya na lamang ng GFS at TCMWF, nakikitang wala namang nakikita dito na aktibong low pressure. Maliban na lamang dito sa ating binanggit ng nakarang araw na kikilos ito dito sa may bandang silangan ng Guam.
by October 16 to 18 na po yan. So, mga third week na siya. Papasok na ng third week bago may mabubuong low pressure area dyan. Pero dito sa loob ng ating PAR, wala naman tayong nakikitaan. Kay SMWF, ganun din, negative din ang ipinapakita. So, malayo dun sa significant natin na binabantayan ngayon sa tropical cyclone sector. Wala even SMWF. So, medyo blind tayo para makapag-forecast ng extended forecast nitong C91W. Kay NAVGEM naman, ganun din, wala. Pero yung trough dito sa may silangan ng Guam, medyo mataas ang confidence. Ganon din sa iba kay Icon at GAM. Wala rin ipinapakita sa loob ng ating PAR. Pero yung confidence na may mabubuo dito sa may bandang southeast o east ng Guam ay medyo mataas ang favorable. So, yun ang dahilan kung bakit uncertain na itong C91W kung magiging isang ganap na bagyo. Well, titingnan natin. Let's see po. Hindi tayo makapag-conclude sa ngayon dahil napakaliit pa yung potentially o yung confidence ni 91W nung naging isang ganap na bagyo. So, babantayan natin, mag-update tayo niyan time to time po, just in case. At sa latest naman ng El Nino, La Nina monitoring, kung marirecall natin ay nung nakaraang buwan, naka-forecast ito na mag-emerge daw po ng magiging La Nina, lalagpas ng negative 0.5 degrees Celsius na 70% chance daw. Ayon yan sa official ng NOAA. Pero ngayong buwan, lumabas po ang latest ng data feed natin mula kay NOAA, mula 70% chance, bumaba ito sa 60% chance. Expected daw na mananatili ang emerging by January to March 2025 po. So, ang laki ng nagbago. Inaasahan na natin mag-emerge ngayong buwan ang La Nina, pero lumalabas, yung chance niya na magkaroon La Nina ay natiling mataas pa rin po. Pero yung actual data na lumalabas, natiling nasa category pa rin tayo ng neutral o inactive activity. Bakit po? Kung papansinin natin dito, ito po yung pinaka-border ng neutral, positive 0.5 and negative 0.5. Hanggat hindi lumalagpas o mag-touchdown sa linya na yan, mananatili tayong nasa normal o neutral or inactive activity. So, walang El Nino o La Nina. At base dito sa latest ENSO projections probability natin, ito yung huling issued kahapon. Pero for the month of October na po ito na forecast. At mapapansin natin, yung pag-emerge niya, since October na tayo ngayon to December, so October ang start to December, nanatiling 50%, 56.20% po ang tsansa na mag-emerge po ang La Nina. Kaya lang, kung mag-emerge man siya, mananatili siyang nasa inactive state kasi hindi siya umabot ng negative 0.5 degrees Celsius. O to be exact, negative 0.31 degrees Celsius lamang. So, meaning, magkaroon man ng bahagyang emerge ng malamig na temperatura sa sea surface temperature, pero hindi sapat para pumasok ang mataas o medyo malakas-lakas na La Nina phenomenon. Sobrang weak niyan. Kaya pasok pa rin siya sa pinaka-range ng inactive na sea surface temperature. So pagpasok naman ng November to January ng susunod na taon, maglalaro sa 57% yung tsansa na magkaroon ng emerging, pero mananatiling nasa negative 0.35 degrees Celsius ito. Hanggang sa mag-maximum ito from December to February ng susunod na taon na 59% ang tsansa. Pero pumasok man yan ay nasa negative 0.45 degrees Celsius lamang ang magiging sea surface temperature nito. Meaning, magiging mananatili po na nasa range pa rin ng inactivity o neutral ang ating sea surface temperature. Ganon po ang pagkakasabi niyan. Kasi kung titingnan ninyo sa mga report ng Pag-asa, percentage lamang ang sasabihin niyan. Mataas dito, 60 to 75% yung emerging daw from September to November. Pero since October na tayo ngayon, magsisimula tayo sa October to December. Naglalaro sa 70% chance. Yan o. Then yung maximum peak, tataas daw siya ng hanggang 75% chance. Pero walang naka-indicate kung ilan ang magiging sea surface temperature niyan. Pero sa PIMO weather page, makikita niyo yung kung sakaling pumasok yung emerging, ay naglalaro lamang sa at least 0.31 degrees o negative 0.31 degrees Celsius lang. Hindi sapat para pumasok ang malakas na La Nina o yung mataas na sea surface temperature. So, pasok siya sa neutral o inactivity range, lalabas, baka matapos ang buong taon na 2024,
mukhang wala tayong inaasahang La Nina phenomenon o malakas na aabot ng negative 0.5 degrees Celsius na sea surface temperature. So, sa nagtatanong, next month ba magbabago yan? Yes, anytime po. Dahil itong ENSO projections na to o maging sa mga official NOAA CPC o climate prediction ng ENSO probability ay forecast pa lamang naman yan. Yung mga probability na chance na mag-emerge siya ay magbabase po sa percentage. Pero yung actuality na once na pumasok po yung percentage na yun, aabot ba siya sa malakas na La Nina? Well, makikita naman natin dito, hindi siya umabot ng negative 0.5 degrees Celsius, meaning pasok pa rin siya sa inactive range. So, hindi natin ramdam ang magiging La Nina nito kung sakali po hanggang sa susunod na taon na yan. At base dito sa extended forecast hanggang susunod na taon, mag-maintain tayo na mag-persist sa inactive state o neutral state hanggang sa susunod na taon na po, wala tayong nakikitaan kung magbabago yan. Well, since forecast po yan, baka sa susunod na buwan, by November, malalaman natin kung magkakaroon pa ng mas mataas na emerging yan. Tingnan na lamang po natin, baka umabot ng 0.5 degrees Celsius o negative 0.5 degrees Celsius man lang tumangtong sa pinakamahinang La Nina chance phenomenon. So, yun po ang makikita natin. Hindi naman porket tumataas ang percentage niyan, ibig sabihin mataas na kagad ang magiging temperatura. Hindi po. Pwede kasing tumaas yung chances, pumasok po yung 70%, pumasok po yung 70%. Kung titingnan niyo dito, di ba mataas ang percentage niya, 70%. Kapag yan pumasok, hindi naman ibig sabihin may La Nina kagad. Pwede kasing pumasok po agad o pumasok yung chance, pero wala pang negative 0.5 degrees Celsius. Baka pumalo lang yan sa negative 0.31 degrees Celsius. Ibig sabihin, manatili tayo nasa state of inactivity o neutral na sea surface temperature. So, yung lakas ng above average rainfall natin, mananatiling balanse po yan. Balance lamang. Ibig sabihin, balanse, hindi sobra, hindi rin kulang. Ganun po ang mangyayari nun. Maka-apekto ba yan sa lakas ng bagyo o development ng tropical cyclone, mga tropical cyclone? Hindi po, wala pong kaugnayan ang ENSO o yung sea surface temperature sa paglakas ng isang bagyo. Ang tulong lamang ng El Nino o La Nina, yan lamang po yung magpapataas ng average rainfall natin. Kapag yung easterly trade winds, mas lumakas po yung daloy niya at mas mainit o mas malamig ang temperatura sa dagat, doon po magbabase yung dami ng ulan na madadala nito. Pero yung lakas ng bagyo ay hindi po. Magbabase pa rin yan sa kanyang Coriolis circulation at yung kanyang environmental steering environment. Yun sana ang maiintindihan natin. Yung ikot niya at yung kanyang pinaka-upward low convection niya kapag nagkaroon na ng water moisture sa himpapawid. At yung circulation kasabay ng Coriolis circulation o yung Coriolis effect. Doon po yan magbabase. Siyempre, nandun pa rin yung sea surface temperature kasi doon po nagkakaroon ng rapid intensification eh. Doon lamang po. Pero it doesn't mean yung epekto ng El Nino o La Nina maka-apekto po yan sa lakas ng bagyo. Kasi minsan kapag sobrang taas ng La Nina, mahihirapan naman na magkaroon ng rapid intensification kagad ng isang bagyo kasi halos matutuyo siya dahil sa sobrang taas ng temperatura sa karagatan. So depende pa rin yan sa magiging kondisyon ng low pressure area. Lalo na't yung dadaanan ng low pressure area, manggagaling pa po sa pinaka-equatorial zone o yung tropical zones. So yun po ang paliwanag dyan mga puksa. Kasi laging may nagtatanong, lalakas ba yung bagyo kapag may La Nina tayo? Ganun po yung mga tanong nila, lalakas po ba ang mga bagyo? Dadami po ba mga bagyo? Well, hindi po. Wala pong kinalaman ang La Nina para sa pagdami po ng bagyo o paglakas ng mga bagyo. So again, ay manatili tayong inactive according sa latest ENSO projections probability natin bago matapos ang taon. Pero uncertain yan dahil depende kung sa susunod na buwan, magbago po yung projection probability ng ating sea surface temperature. So sa ngayon, base na lamang sa latest forecast nito, ay manatili tayong nasa inactive state of sea surface temperature. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, October 12, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 12, 2024. Huwag po kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga at ngayong tanghali sa ating report. Well, typically, katamtaman at mas maulap lamang ang iira sa atin at mga pagpulog at pagkidlat madalas sa hapon o sa gabi. Yun na lamang ang ating magiging focus ngayong araw o this whole weekend. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking aparato o weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa Bitbang Weather Agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.